Grabe sa daming ibon guys, oh. Nasa tapat na ng mga isda sa ilalim. Medyo may mga pumipisik-pisik. So napwesto na kami guys ngayon. Ayan, yan, umarya na. Umarya na guys. Pisik-pisik lang. Ayun, lumutang ng maganda pero nandiyan lang naman yung object guys. Kitang kita yung sa sonar. Kaya natin kung mahuhuli ito. Mga 6 na araw na kaming walang huli guys, kaya sana magpahuli na to. Medyo tagirap ngayon sa isda, kaya sikap-sikap lang talaga. Maraming dilis to kanina guys, kaso malalim pa yung tayo ng isda. Hindi pa talaga lumulutang ng maganda. Pero inarihan namin, pisik-pisik, ayan. Palang ibon. Yan, tumuguhit na yan. Mga paligpik lang yung nakikita guys, hindi talaga lumulutang pa. Kaya mga yellowfin tuna. Meron pa ditong isa. Nandyan. Umalat ang isa. Ito isang grupo. Sa proa. Oh, daming tuna niyan. Kaya natin na lambat. Yan, lumulutang na. Maraming grupo lang ha, tumpok-tumpok.
Yes! Yes, sir! Sir! Ito! Mga yellow pinto na talaga. Mga plastic lang nakikita guys eh. Yes! Yes! Ito! 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 Yan lang kayo sa gitna. Pasok, pasok, pasok. Ito! Ito! Ako na nga, mga matusunan. Oo! Oo! Ito na! Ito ko! Lalaki na, Balik, Jen! lalaki ng pisik. Mga tuna guys, mga tuna. Sana mahuli ito. Medyo mahaba yung tustusan natin. Oo, dito. Sir! Sir po! Sir po! Para! Nandun sa sideline. Nandun sa sideline yung isda guys. Medyo malapit sa tustusan. Sana hindi makalabas guys. Pasok kayo, pasok. So sa mga 8 to 10 minutes guys bago magpanagpo ito sa main skip. Ayan, binubulabog niya ni James. Ayan si James. Harangan niya doon yung isda. Sana pumasok sa loob. So, medyo may sa sentro guys, meron dyan sa sentro. Sana dire-diretso pa pasok yan. Yun. Mga tuna. Ayan sila oh. Tapos dito sa sentro meron pang isang grupo. Medyo kalatang isda guys kaya ano dapat maluwang. Ayan. Pumaputi na doon. Maraming grupo na tumpok-tumpok kanina kaya lang mahirap masakop dahil distansya. Hindi siya talaga naiipon kaya dapat malawak yung aryada mo. Kahit mahaba lambat mo, mabibitin ka kasi tumatakbo sila. Hindi naman sila naka-steady. Kaya naman dapat talaga madiskartehan na mapagsama-sama sila para mas maganda-ganda ang huli. Pero sa ngayon, parang dalawang grupo itong nasa loob. Nandyan sila. So sana hindi na yan lumabas para mahuli natin guys. Nagpanog po na tayo sa main skip guys. So bibirahin na to.
mahaba ang tustusan natin guys. Doon sa tustusan, wala na lambat yan guys, puro kable na lang. Again, medyo matagal tayo hindi nakapag-vlog kasi wala tayong nakikitang isda na maganda at wala tayong hulin mga nakarang araw pagkalis natin sa port. Kaya naman ito, baka sakali dito sa areada na to makabawi-bawi tayo. Maganda yung klase ng isda kasi tuna, good quality, high price. At medyo taghirap nga sa panahong ito ngayon, hindi pa ganong maganda labas ng isda. Kasi panapanahon din talaga ang labas ng isda. Hindi ko masabi kung kailan lalabas. Ayan, nandyan sila ngayon lahat yan. Bumuputi na, ayan. Sana tuloy-tuloy lang na nasa loob. Kaya natin ka guys ang kaganapan mamaya kung mahuli ito kasi yan nasa loob pa naman at pumuputi. Medyo mahaba nga lang tustusan natin, so mahaba yung bibirahing kable bago mag-close tong ating lambat. Pag nabira yan ng totally hanggang dito sa ating barko yung kable, saka pala sila magko-close guys. Mahaba pang birahan to, siguro mga 45 minutes to bago mag-close yung lambat. Ayan. Pagkatuna kasi guys, ganyan na medyo malalim sila. So dapat mas maganda yung kayod ng lambat mo para mahuli sila. Pero pagka pangit yung kayod ng lambat, hindi masasakop yun sa ilalim. Ayan. Medyo malayo sa atin ang isda kasi nandun sila sa may tustusan, no? Ayan, nagbubulabo guys. Stay tuned mga kasimangas, tingnan natin kung gaano kadami itong mahuhuli natin dito. Yan, nakakamiss mag-vlog kasi wala nga kaming aryada for the duration, mga 1 linggo siguro. Medyo mahina labas ng isda. So ngayon ito, sana naman. Lumalapit sa kanila isda, oh. Ayan guys, nagpapakita sa loob ng ating lambat ngayon. Namumuti na yan, oh, haba. Ayan. Puro tuna guys ang nakikita ko ngayon, puro tuna. Ayan. Habang binubulabog pa nila dito sa side na to. Kasi open pa yung lambat natin, open pa sa ilalim. Kaya dapat maproteksyonan yung area na to. Ayan, nagpanagpuna yung lambat natin. Pero binibira pa yan guys. Malalim pa yung lambat, hindi pa yung zipper. Kaya dapat habang nagbibira sila, nandyan ang isda sa ibabaw para hindi makasisid guys. Haba dyan sa loob. Nangingitim ng itim na yan, yan, puti-puti na yan. Yan guys, mga tuna. Thank you Lord, positive, positive. Ayan, oh. Maraming dilis to guys, kaya ganito, marami silang pinagkakaagawan na pagkain, kaya ganyan. Ayan. Sana makabawi-bawi tayo dito guys kasi sabi ko nga 1 linggo tayong walang arya. Ayan, binubulabog pa dito sa site ito kasi open pa dito. Yung kable na yan. Ayan, yung kable na yan, buka pa yan. Dalawa yan, oh. Buka pa yan, kaya kailangan mag-close muna ating lambat sa ilalim para talagang sure ball na mahuli tong isda. Ayan. Thank you Lord talaga naman. Sana may pangilalim o may volume para makabawi tayo dito guys. Ayan ang haba. Mostly tuna nakikita ko. Tingnan natin mamaya, baka may kasama pa itong mga gulyasan mamaya. So mas maganda pagka mix yan, mas may volume pagka may gulyasan. Pero sa itsurang ito, maganda-ganda na ito guys kasi malalaki yung isda, may bawi tayo dito. Ayan. So kung makikita nyo yung bundok na yun, malayo pa kami doon. Siguro nasa mahigit 30 miles yan. 30 miles dyan sa bundok. So tayo ay allowed lang na umarya sa 12 nautical beyond o lampas ng isla, bahura o reef o yung mababaw na lugar. Hindi tayo pwedeng umarya sa mababaw na lugar
na may bahura dahil pang malaliman tong ating lambat, pang deep sea fishing, pang malaliman. Umabot tayo ng kulang 200 fathoms ang lalim nito at mahigit 1 kilometro ang haba ng ating lambat. Reiteration lang para sa ating mga bagong subscribers sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. So stay tuned mga kasimangis, ang ganda-ganda ng lutang ng isda sa loob at patuloy silang kumakain. Sana mahuli ito lahat na sa ganon makabawi tayo sa ating mga losses nitong mga nakaraang araw. Thank you guys, stay tuned lamang at malaman natin mamaya. Ngayon po ay quarter to 4 o'clock na ng hapon. Yan, magandang lutang ng isda pagka mga alas 3 pa onwards, pataas. Kasi yan yung ganda ng labas ng dilis. Marami silang pagkain, kaya ganyan guys. So stay tuned for the meantime at maya maya ay kukunan na ulit natin magandang clip para nang sa ganon na kayo ay lalong mainggan yung manood sa ating mga vlogs. Ito pa rin po ang inyong Kasimangisda, the original, always the best. Simangisda po. Yeah, si James Paksiw. James Paksiw! Yan na guys, zipper na yung ating lambat ngayon. Lahat ng tinuog na o-ring nandyan na sa ibabaw. So wala nang lulusutan yung isda dyan guys, kundi yung mga butas-butas na lang. Pero all in all, generally close na yung lambat natin ngayon guys. So pagka ganyan, magsisimula na silang mag power block para mayangat yung ating lambat guys. Nakita nyo yan, no? Puro kadena yan, nakakonect yan sa ating lambat tsaka sa snap ring. I-snap ring natin yung pabigat ng ating lambat. Ayan, yan, 100 plus yan na ganyang kalalaki. Nasa 7 kilos pataas ang timbang ng isang piraso niyang snap ring guys. So ayan, close na, zipper na. Power block na tayo ngayon guys, maya maya ng konti. Start na sila ng power block guys. At ito, it will take again another 2 hours para may akyat ng ating lambat. And then after 2 hours, magkakalaskas sila at i-strobo para masalok ang ating isda. Nakakamiss guys kasi ilang araw talaga kaming walang arya. Tapos naka 23 days kami sa tabi. So halos isang buwan kami na walang arya. Ayan guys. Kaya pagka walang arya, walang huli, walang kita ang mga kasimangisda. So ngayon, sana makabawi-bawi tayo dyan sa arya na to. Kasi maganda naman pinapakita sa loob kanina. Tingnan na lang natin mamaya kung gaano karami nahuli natin. So sana matapos tayo mas maaga para hindi magtingahan ng isda. Kasi mga tuna ito nandito sa loob ng ating lambat. Sana maganda at may volume. Pero sa ganda ng puti-puti kanina, sana naman lagi tayong ganon hindi po pwedeng makasigurado dahil sa dami ng dilis kanina. Pag tinignan yan sa sonar, akala mo puro talaga isda na mga yellowfin, tuna or gulyasan. Pero pagka humalo sila, kaya minsan malaking indication sa sonar, malaking expectation versus reality. Kaya ngayon, malaman na lang natin ito mamaya kung gaano karami talaga ang ating nahuli. So stay tuned lang mga kasimangisda. Maganda to kasi puro mga malalaking isda itong ating inaryahan. Kaya sana mas maganda, mas madami. Lagi ko sinasabi, original is always the best mga kasimangisda. Ito pa rin po ang inyong original na simangingisda. Magandang hapon na po sa inyo. Ayan guys, makiipot na yung lambat natin. Nandyan yung diver natin sa loob ng lambat. Sabi niya mga tuna yung nasa loob. So tama-tama yung natin nakita kanina na mga tuna yung inaryahan. Pero tingnan natin at wala pa nagpapakita sa ngayon. Medyo kasi ang tuna guys, malalim yan malalim ang tayo ng isda. Ayun, may tumitingin na doon sa may lambat na yon. Ayun. Meron na dyan.
may tuminga ng isang tuna guys. So sana may kasamahan pa. Pero estimate niya nasa 500 tops yan guys kanina. So mahigit na sa 15 tons yung estimate niyan pagka ganon. Sana mas marami pa sa ilalim kasi hindi naman nasisisid talaga ng malalim talaga na hanggang ilalim, kaya yung ibabaw lang yung nakikita usually. Kung nakita nyo guys yung aking mga vlog nung nakaraan na meron tayong underwater na nakikita yung isda, so ganun guys, malalim pagka tuna, malalim ang isda kapag tuna, kaya hindi nakikita lahat. Ayan, hindi nga na ang lalaki. Ayan. Patpat, laglag. Patpat, patpat. Laki-laki. Malaking tuna. Purong-purong tuna guys, ang lalaki, mga 20 kilos up ang nakikita natin. Yan. Medyo magdidilim na dito guys, mga alas 6 na ng gabi ngayon. 6:05 na, ayan. Kalaskas na sila ngayon. Unti-unti nang inaangat yung lambat para maipon yung isda sa bag portion guys. Ang laki nito, mga bariles. Ayan ang ating fishing master na taga Masbate, Big Del Cruz. Ayan, coffee time muna. Siya yung umaarya dito guys, yung ating fishing master. So nahuli niya yan together with the crew. Ayan, nakita to ng chopper kanina nung lumipad. Mga ibon-ibon pa lang, pisik-pisik, pero nung puntahan namin ay may pisik-pisik pa rin, naarihan naman siya kanina. Kung nakita nyo sa una nating video, ganun ang itsura niya bago siya naariyahan. So buti maraming dilis, maraming kinakain, kaya namumuti talaga siya sa loob ng lambat kanina. So ayan na ngayon ang ating nahuli. Nakita nyo na, ganyang kalalaki. Ayan guys, mag-strobo na sila. Gagamitan na nila ng malaking lubid kasi medyo mabigat-bigat na para mas mabilis mayakat yung isda. Yung white rope na yan, Samsung rope, pangbira yan para pagka mabigat ng isda, mayangat agad ng mabilis at ng safe yung isda na hindi siya lumambot kagad at hindi masira, para good quality siya. Kailangan kasi pagka ganito hindi tumatagal yung isda sa dagat o sa tubig ng sila'y namamatay. So kailangan niya na may angat ng mas mabilis, kaya ginagamitan ng agad ng ganyang
white roof or Samsung roof or tinatawag natin na strobo para nang sa ganun ay hindi masyadong delayed yung sasalok natin para matapos kagad makapagsalok pagka ganyan. Kasi medyo mabigat-bigat na yung pag portion yan kaya yan ay kailangan may angat kagad. Yan. Hindi pa ilaw yan, ay maaga pinatay. Kasi nakailaw na yan kanina, pinatay niya. Mga 30 minutes. Nakita na yung puti. Oo, nakita natin eh. Nakita niya yung switch na isa. Yung puntis. Ayan, salok na tayo guys. Eto, puro tuna talaga. Mga 20 kilos pataas ang bawat piraso. Lalaki. Oh, may 30han, 40 kilos. Pasip. Pag malalaki ang isda guys, hindi talaga mapuno yan dahil sa nagbabalagbag sila sa lambat kaya ganyan. Pag malalaki, mahirap mapuno. Pero malalaki laman ito. Walang kahalo-halong gulyasan guys. Purong-puro talaga siya. Madami-dami ito ngayon. Lalaki talaga. Oh. Talaga naman. Mga 40 yung iba, 30. Maganda guys yung ganito lagi ang huli mo, yung maganitong kalalaki. Para maganda-ganda ang presyo, good quality talaga. Kaso hindi karamihan sa ganyan, timing lang talaga. Oh, halos di magkasa sa screen ko oh. Yan. Yung helmet. Ito na to.
Wait, wait, wait. Ayan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa salok guys. Meron pa. Ayan. Malalim, sumasarap. Ang lalaki talaga. Bumara na sa lulod. Madami pa oh. Marami pa. Press na press. Ocean's Press. Tuna. Ayan, talaga naman. Naka 30 tons na tayo na sinasalok guys ngayon. So ito karagdagan pa sa 30 tons. Ayan, talaga naman. Thank you Lord. Nakabawi-bawi kami ngayong araw. Ayan. Ayan, marami pa rin. Mas marami laman pagka sa mga bandang huli guys eh. Nasasalok na maayos. Ayan. Ang lalaki talaga. So thank you guys for watching. Talagang medyo ngayon lang ulit kami nakabawi-bawi dahil halos sabi ko nga isang buwan kaming walang area kasi 23 days kami sa tabi sa port kasi may inayos sa ating barko, tapos another 7 days bago kami naka-area ng ganito. Ayan guys, so bawi naman kahit pa paano. Thank you Lord again for the blessings. Ito pa rin po ang inyong Kasimahang Isda. Original is always the best guys. Naka 45 na tayo guys, naka 45 tas na tayo na nasa bodega. Ito karagdagan pa to guys.
Karagdagan pa sa 45. Ayan. Ayan. Ayan, may karagdagan pa talaga naman. Sana umabot na 60 tons, pre. Mas marami to. Malapit na mag 60 tons. Ayan, ang lalaki pa rin talaga. Ayan, madami pa. Baka ito, mga 60 tons na tayo ngayon. Oh, mas puno to eh. Pang 60 tons na tayo. Ha? Di ba 100 na lang? Ayan guys, meron pa nasa salok at naka 60 tons na nga tayo kanina mahigit. Ayan. Naglipat na tayo ng panibagong bodega ngayon. Nakadalawang bodega na. Ano na? Ano? Arya, Arya. Area. Arya na. Ito, nakalipat na tayo ng pangatlong bodega na to guys. Kaya kakunti na guys, malapit na ito matapos. Thank you for watching mga kasimangis na mahigit 60 tons ito, malapit nang matapos. Kaya alamin natin mamaya kung ganong karami pa yung napadagdag. At maraming salamat sa pagsubaybay mga kasimangis na. At muli kami ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa inyong kasimangis na. Original is always the best mga kasimangis na. Ayan. Thank you Lord once again and talagang kami na-bless ngayong araw na to. Isang area lang kami ngayong araw na to kaya kahit papaano naman nakabawi-bawi kami. So tapusin na natin to guys, konti na lang.
Ito na yung pinakahuling salok guys. Magandang gabi ulit sa inyo. At ito, kukunin na natin yung tali natin sa ating shipmate kung gaano karami ito na huli natin. Kita nyo hanggang sa huling salok, ang lalaki pa rin talaga. Huling salok talagang nasa 30, 40 kilos pa rin yung ating nasasalok dito. Ayan, purong-purong tuna tayo ngayon. Ayan. Ilan kaya ang nasalok? Nagtatali pang ating shipmate. 71.25 tons. Ayan, 71.25 tons guys. Maraming salamat at magandang gabi ulit sa inyo. And again, Lord, thank you po sa lahat ng pagpapala na pinagkaloob nyo sa amin, sa aming mga kasamahan, at sa buong kumpanya, at sa lahat ng ating mga nanonood. Maraming salamat po sa inyo at muli ay magandang gabi. Ayan, si Mangisda lamang po. Mana, di mana, di mana?